about impeachment naman, no? Sorry sa CONCON. Sir, sinabi mo na you mentioned gawa muna ng joint resolution for CONCON, doon na lang magtalo yung Senado at Kamara kung paano yung proseso na gagawin. Pero sir, gaano po kayo ka-optimistic na, magkakaroon ng pondo para dito, lalo na sinasabi nga, and nagiging pag-CONCON po kasi sinasabi nila kailangan paglaanan pa ng pondo when in fact, sinasabi na economic managers, napakalitan lang po ng fiscal space natin, wala tayong budget, kumbaga, kung another budget for that. And paano rin po natin masasabi nga na makakapag-reach tayo rin, kumbaga, doon sa point nga po na yung Senado at Kamara maaring magkasundo when in fact, yung recently na lang po yung wage hike, hindi po nagkasundo sa kung 100 o 200 pesos. Paano po kaya, sir? Well, yung pagsusubok na makarating kami sa isang kasunduan, laway lang ang investment natin doon. Di ba? Laway siguro konting kape. Di ba? Ganun na lang muna. Ngayon, pag nagka-agree kami, nagkaroon ng batas, tapos nagkaroon talaga ng Kongreso, siyempre ng CONCON, magkakaroon ng konting budget dyan. Pero halimbawa sa halalan, ako tingin ko, hindi na dapat computerized election. Total 1 per district ang mangyayari dyan. Pwede na siguro yung manual election pagkatiwalaan na natin ang ating mga teacher. No, na sila na lang mamahala sa election dyan. Total, siguro hindi ang katulad ng normal na eleksyon na daming pangalan. Ito isang pangalan lang eh. Di ba? So, kayang-kaya ng mga teacher yan. At saka, siguro, wala namang gagastos ng 100,000,000 para maging con delegate kasi sakit ng ulo trabaho yan eh. Di ba? So, patriotism ang magiging kapital nila dyan, hindi pera. So, ako ay naniniwala na yung eleksyon ng mga delegado, kung magkaroon man, hindi naman magiging masyadong magastos. Dahil nga, ganon, ima-manual natin. Ngayon, yung pagka nandun na sila at mag-ooperate na yung CONCON, hindi naman tayo gagawa ng bagong building. Marami naman sigurong building na pwedeng pasukan ng mga 300 na tao or 400 na tao na magiging kasama dyan sa CONCON. Hindi naman 5 taon yan. Lalagyan natin ng limit yan. Halimbawa, 1 taon. No? Dapat tapos na yung trabaho nila. Diba? Kasi ang sa akin kasi, wala namang masyadong debate. Grammatical error nga yung papalitan natin, yung ayusin natin, yung mga ambiguous, mga double meaning, tatanggalin natin yun eh. Hindi naman, editing lang yan muna. Hindi naman masyadong maraming substantive changes. Ngayon, kung yung senador at congressman gusto nila maglagay ng economic provisions, kung ano man yan, tsaka na yun. Pero sa tingin ko, hindi magiging masyadong mahal yan dahil hindi nga permanente. Yung CONCON, 1 taon lang yan. Hindi katulad yan Senado, Congress, talaga handa ka sa mahabaang panahon na gagawin nila. Kaya tuloy-tuloy yung secretariat, walang patid na serbisyo yan, kahit na walang session. Ang CONCON, ibang usapan yan. So I don't think expense is going to be a major consideration when we have a CONCON. Thank you, sir. Sorry, pahabol na lang. Doon sa sinabi niyo po na naniniwala po kayo sa claims ni Mayor Magalong, do you have personal knowledge po ng mga kasamahan ninyong mga kongresista o mga kakilalang senador ng mga kontratista? Wala ako sa 19th Congress, dito ako sa 20th. I have personal knowledge about Benji Magalong. I know him to be a good man. I know him to be a very principled person, and I believe in his integrity. Okay? Yun lang. So, that's why anything he says, anything that comes out of his mouth is very credible to me. Do I have personal knowledge about the people here? Not really. Kasi wala nga ako dito during these times. Pero I would like to find out kung meron may mga kasalanan dito. Kaya nga, dito sa pagsuri natin sa ating budget, tututukan muna namin sa partido ko yung 2025 para malaman namin ano ba talaga nangyari dyan. Susundan namin, tutulungan namin yung itong pagsisiyasat ng ating Pangulo. Baka naman sa amin dito may malaman kami. Meron naman siyang website, di ba, na pwede ka magsumbong doon. E di siguro sa kwentuhan namin, kung meron may nalalaman dyan, encourage ko sila magsumbong doon sa website ni Pangulo. Di ba? Pero sa tingin ko, yung investigasyon ni Presidente talagang makakarating yan sa katotohanan palagay ko kung kami dito sa Kongreso, tulungan namin siya, mapapabilis ang pagdating sa katotohanan. Thank you po, Congressman. Thank you. Yes. Salamat, Marian. Let us now hear from Yanes Capanti, representing GMA Online. Oh. Okay, thank you. We will now go to Milky Rugunan from DZRH. Good morning, DS Uno. Morning. Yes, the question now is the timing because it's already budget season. So,
Ano po ba ang timeline ng Congress para agad na masimulan ang pagtalakay sa joint resolution para talakayin ng CONCON? Ang proseso niya ngayon, na-refer yung aking speech kahapon sa privilege speech sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-refer din nila yan to the corresponding committee, probably the Committee on Constitutional Amendments. Pagdating sa constitutional amendments, mag-uusap-usap kami. We will report to Chairman Rufus Rodriguez. Siguro mag-uusap kami ni na Congressman Garbin para tignan namin kung paano namin marireconcile yung aming proposals. Kasi siyempre, ideally, isa lang ang ilalabas ng Committee on Constitutional Amendments. Lahat naman kami, pare-pareho yung isip namin. We want the same thing. So the only question is, how do we proceed to get what we want, no? Ako tingin ko, magkakasundo kami dyan. Kasi lagi naman sa House, madali lang magkasundo. As we continue to do this thing, siyempre, may consultations kami with mga relevant people in Congress. Alam natin na si Senator Robin Padilla nag-file din ng joint resolution asking for the same thing. Kaya lang hindi ko alam, nung last nakausap ng mga ibang kaibigan ko si Senator Padilla, sabi niya, nag-iisa lang daw siya doon sa kanyang panukala. But ako, may nakausap ako informally na iba, tingin ko open naman sa ideya. Depende kasi sa specifics niyan, no? Sa tingin ko dito dapat mag-umpisa yung pagkakaintindihan ng Senate at saka ng House. Wala kaming ilalagay dyan, wala kaming ilalabas na panukala na hindi namin sila kinukonsulta. At least some of them. No? Si Senator Soto, narinig nyo na he is in favor of constitutional amendments. So sa tingin ko, nagkakaroon din ng sentimento dyan sa Senado na baka talaga napapanahon na ito. Lalo na, di tayo pwedeng takbo ng takbo sa Supreme Court every time di tayo magkaintindihan You know? Tapos ang pinag-aawayan natin, salitang isa. I mean, parang nakakalungkot na gaya ng mga national issues natin. So anyway, gaano katagal? Susubukan natin na at least yung sa House portion, matapos natin in a very short time. Pero ayaw din namin na ginagawa namin to, pinapaspasan namin to, na hindi namin at the same time sinusuri ang mga siyempre, mga pakiramdam din ng ating mga senador at kanilang mga opinion. So, sama-sama yung mga trabaho na yan. Malaking trabaho yan kasi maraming diskusyon yan. But, totoo, we have to convince the senators that we are sincere in our effort to come up with a constitutional convention that will unite rather than disrupt. Okay? We want to unite the houses, not disrupt the houses. We want us to be together in this proposal. So, hanggat hindi pa sila more or less pumapayag, sa tingin ko, hindi muna namin ipipuwersa. Kasi joint resolution nga di ba? You admitted kanina, DS Puno, na this bill might have a rough sailing in the Senate because of the current relationship now of both houses. Kung sakaling dumating na pag-uusapan na yung joint resolution, ano po yung mga pwedeng pag-asa to the Senate to reconsider it? Well, hindi ko ikikwento lahat kasi I'm in conversations with some of them already regarding this, no? Pero bottom line, we have to address their concerns. Kailangan number one, walang gulatan na hindi sila ma-hijack. Alam niyo, ang laging sinasabi ng tao, pag nag-umpisa ka na ng CONCON, kahit ano pwedeng pag-usapan ng CONCON. Actually, hindi totoo yan. I don't believe that to be true. Pero let's see, no? I mean, kailangan medyo creative tayo from a legislative standpoint so that we can come up with safeguards that will stand juridical test, no? Kasi kailangan kung ano man ang mga solusyon na gagawin natin para walang gulatan dyan, hindi pwedeng gibain ng mga kaso, ng mga Supreme Court decisions, ng mga whatever, no? Mga presumptions to the primacy of a CONCON because of the plebiscite. Dapat, i-navigate natin lahat yon para at least kung may sinabi kami sa kanilang, hindi natin dadalhin itong CONCON sa ganyan, makakapagtiwala sila na totoong sinasabi namin. Thank you. Salamat, Milky. Next is Big Sumintak from Net 25.
Days po na magandang hapon po. Umaga pa pala. Sir, just a follow-up lang doon sa layunin ninyo sa CONCON na aminado naman kayo, rough sailing siya, mahirap kasi since time immemorial nung planuhin ng pag-amyenda sa Constitution, hindi talaga nagtagumpay, di ba? Kasi ang sabi nyo nga, walang gulatan dahil once na inopen natin ang pag-amyenda sa Constitution, may kasabihan para tayong nag-open a can of worm na beyond our control. Especially, elected CONCON delegates ang tatalakay. So my question is, ano yung convincing move or word na may assure natin sa taong bayan na yun nga ang masusunod, na hindi magda-divert yung mga CONCON delegates doon sa layunin sa pag-amyenda sa saligang batas? Thank you. Magandang tanong yan. Kasi kung titignan mo, mula nung 1987 hanggang ngayon, halos bawat Pangulo nagpo-propose ng CONCON, CONAS, kung ano na yan. Kahit isa, wala pang pumasa. Kahit isa. So doon pa lang sa calling for a constitutional convention or calling for a constituent assembly, wala nang pumasa. Diba? Doon pa lang, patay na eh. So ang tingin ko, hindi tayo nakarating doon sa lugar na pwede natin sagutin yung mga tanong mo. Okay? Kasi yung mga tanong mo have to do with paano yung i-implementin yung CONCON. Di ba? Ilang delegado yan? Gaano kadalas mag-meet yan? Gaano katagal yan magiging CONCON? 1 year, 2 years? Mga detalyeng ganun. Kasi katulad ng House of Representatives at Senado, di ba hindi lang membership, number, period of sessions ang nandyan, pati may House rules, di ba? Meron mga limitation ang House eh. Di ba? Hindi kami pwedeng gumawa ng batas na hindi babalik sa Senado for confirmation, di ba? Hindi pwedeng mag-approve ng Senado ng kahit anong gusto nila na hindi babalik sa House for confirmation. Mga ganun na proseso kasi never nakarating doon yung diskusyon sa CONCON. So ako tingin ko, pag nakalampas tayo dito sa call for a constitutional convention at nag-usap na yung mga senador at congressmen doon sa pamamaraan, sa detalye kung paano gagawin yung constitutional convention, baka magkasundo kami, baka pumayag na sila. Di ba? Hanggat hindi tayo makarating doon, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung garantiya na matutuwa sila, na mapapanatag sila na pwede ng ganyan, di ba? Na hindi na tayo gugulatin dito, hindi na i-abolish yung Senado, ganyan. Kasi sa totoo lang, marami naman sa congressman, ayaw din ng parliament, ayaw ng unicameral. Marami talaga. So hindi lang yung mga senador, di ba? Tingin ko marami rin sa ating kababayan na ayaw din talaga ng parliamentary at ayaw ng unicameral. So, ganun yun eh. Hindi naman lahat tayo kalaban natin ang Senado, gusto natin lahat. Hindi rin ganun yun eh. So, pero hindi natin alam yan kasi hindi tayo nakarating doon sa batas na maglalahad kung paano matutuloy yung CONCON. Okay. Another follow-up, sir. Alam naman natin na since time immemorial nga, tuwing tatangkain natin, laging may duda. So, dito ba sa pinaplanong joint resolution ng both houses in the election of the CONCON delegates, lalagyan nyo ba siya ng safeguard na, ang isipan kasi ng taong bayan, ang tatakbo kamag-anak din ni congressman yan, kamag-anak din ni senador lalagyan ba ng safeguard na with a certain degree of consanguinity, bawal tumakbo ito as CONCON delegates in order to protect yung sinasabing hinala ng taong bayan na interest din lang ng mga nakaupo dyan ang masusunod. Kung tayo makarating doon sa batas na nagsasabi ng mga ganyan, yung mga qualification ng mga delegado, kung ako personal, lalagyan ko ng ganyan. Di ba? Pero ako nga, ang problema natin never nakarating dyan. In the 40 years na pabalik-balik na proposal on CONCON, CONAS, PI, kung ano-ano, walang nangyayari, never nakarating doon. Sa kung ano magiging itsura, ano magiging pamamaraan, ano magiging proseso ng ating CONCON. Kailangan lumampas muna tayo dito sa magka-agree ang Congress at Senado na gumawa tayo ng CONCON. Pag nag-agree ng gano'n, hindi nang automatically magkaka-CONCON na. Kailangan after that, gagawin yung batas
na magsasabi at magsasagot dito sa lahat ng mga tinatanong mo